Hindi ko alam kung bakit ako nandito ulit. Ang lamig ng hangin, parang mga daliri nitong unti-unting pumapasok sa balat ko. Nasa harap ako ng pintuan niya, ang pintuan ng lalaki na minsang sinira ang buo kong pagkatao. Ang mga kamay ko, nanginginig habang hawak ang pihitan. Hindi ko alam kung dahil sa takot o sa pag-asang baka ngayon mag-iba na ang lahat. Kilala ko si Adrian. Lahat ng galaw niya, ang paraan ng pagsabi niya ng pangalan ko, ang mga mata niyang tila laging may tinatago. Minsan, akala ko ang mga mata niyang iyon ay bintana ng isang mundong masaya. Pero ngayon, alam kong iyon ang pintuan sa isang bangungot na ako mismo ang pumasok. Pero bakit ba ako bumalik? Bakit ba ako muling tumawag sa kanya noong isang gabi? Kahit alam kong wala akong mapapala kundi sakit. Isa na lang. Bulong ko sa sarili. Isa na lang pagkakataon. Binuksan ko ang pintuan. Naroon siya, nakaupo sa sofa, nakayuko. Hawak ang baso ng alak. Hindi siya nagulat nang makita ako. Parang alam niyang darating ako na kahit ilang beses niya akong itinulak palayo, babalik pa rin ako. Ikaw na naman, malamig niyang sabi. Ang boses niya parang bakal na bumaon sa dibdib ko. Oo, Adrian, ako na naman. Pilit kong pinatatag ang sarili ko. Pero sa totoo lang, parang gusto kong magtago. Tumayo siya, dahan-dahang lumapit. Ang amoy ng alak sa hininga niya, nakakakilabot at pamilyar. Para akong naibalik sa mga gabing umiiyak ako habang nagmamakaawa siyang tumigil siya sa pagsigaw. Pero ngayon, ibang Adrian ang nasa harapan ko. Tahimik, may halong lungkot ang mga mata. Akala ko, baka ito na ang pagbabago na matagal ko nang hinihintay. Bakit ka nandito? Tanong niya. Ang tanong niya, simple lang. Pero parang dinurog nito ang puso ko. Hindi ko alam kung paano sasagutin. Gusto kong malaman kung napabuntong hininga ako. Pilit hinahanap ang tamang salita. Kung may pag-asa pa tayo. Napangisi siya, pero hindi iyon ngisi ng saya. May halong hinanakit. May halong pangungutya. Hindi siya sumagot kaagad. Sa halip tumalikod siya, bumalik sa sofa, at muling ibinuhos ang alak sa baso. Pag-asa? Ulit niya, habang iniikot ang baso sa kamay. Ano bang inaasahan mo, ha? Nabigla akong magbago? Nabigla akong maging lalaking gusto mo? Hindi ko alam kung paano sasagutin iyon. Totoo naman, iyon ang inaasahan ko. Gustong-gusto kong maniwala na sa ilalim ng lahat ng galit at sakit, may Adrian na mabait, mapagmahal, at kaya akong alagaan. Pero ang mga alaala ng mga sigawan, ng mga sugat, ng mga luha, hindi ko maiwasang maalala ang lahat ng iyon. Nandito ako dahil mahal kita, sagot ko. Kahit alam kong hindi sapat yon. Tumawa siya, malakas at mapait. Mahal. Mahal? Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng mahal? Kung mahal mo talaga ako, bakit mo ako iniwan noon? Para akong sinampal ng tanong niya. Iniwan ko siya dahil halos hindi ko na makilala ang sarili ko. Ang babaeng masayahin at puno ng pangarap, naging anino na lang. Pero ngayon, narito ako, muling bumabalik sa kanya. At sa kabila ng lahat, naroon ang tanong na palaging bumabagabag sa akin. Ako ba ang may kasalanan? Iniwan kita dahil nasaktan ako. Sagot ko, halos pabulong. Pero bumalik ako dahil umaasa ako na magbabago ka. Napailing siya. Parang hindi niya alam kung tatawa o magagalit. Tumayo siya ulit. Lumapit sa akin. Mas malapit kaysa kanina. Ramdam ko ang init ng katawan niya. Ang tensyon sa pagitan naming dalawa. Alam mo kung anong problema mo? Bulong niya. Ang boses niya halos parang bulong ng demonyo sa tainga ko. Umaasa ka sa isang bagay na hindi mangyayari. Hindi ako magbabago. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit. Ang mga salita niya o ang katotohanang malalim sa puso ko. Alam kong tama siya. Pero hindi ko pa rin kayang bitawan ang pag-asang baka mali siya. Baka may natitira pa sa lalaking minahal ko noon. Adrian, hindi ka masamang tao. Sabi ko, pilit na hinahanap ang natitirang lakas ko. Kaya mong magbago. Kaya nating ayusin to.
Hindi siya sumagot. Sa halip, hinawakan niya ang leeg ko, hindi mahigpit, pero sapat para maramdaman kong wala akong kawala. Ang mga mata niya, matalim, puno ng emosyon na hindi ko mabasa. Alam mo kung bakit hindi kita kayang mahalin ng tama? Tanong niya. Ang boses niya mababa, malamig, at nakakapangilabot. Hindi. Bakit? Sagot ko. Ang boses ko pabulong. Halos hindi ko na makilala. Ngumiti siya, pero hindi yun ngiti ng pagmamahal. May halong galit, may halong sakit, at may kung ano pang bagay na hindi ko kayang unawain. Dahil hindi mo kayang mahalin ang sarili mo. Ang mga salitang yon, parang kutsilyong bumaon sa puso ko. Hindi ko alam kung bakit, pero totoo ang sinabi niya. Sa lahat ng oras na ginugol ko, sa pagmamahal sa kanya, sa pag-aasa at pagmimithi, nawala na ang pagmamahal ko sa sarili ko. Napatitig ako sa kanya, sa mga mata niyang tila ba, nananalo sa laban na kahit kailan, hindi ko alam kung paano ipanalo. Ang mga luha ko, hindi ko na napigilan. Adrian, hindi totoo yan. Sagot ko, kahit alam kong hindi ko kayang kumbinsihin siya. Hindi ko kayang kumbinsihin ang sarili ko. Tumawa siya ulit, pero hindi na ako natatakot sa tawa niya. Sa halip, naramdaman ko ang bigat ng katotohanang hindi ko kayang tanggapin. Bakit ka nandito, ha? Tanong niya ulit, mas matalim, mas matindi. Hindi ko na alam ang sagot. Hindi ko alam kung bakit ako narito. Pero ang isang bagay ay malinaw. Hindi ko kayang bitawan ang pag-asang may Adrian na mabuti. Kahit pa ilang beses na niya akong sinaktan. Biglang bumukas ang pintuan sa likod niya. Isang babae ang lumabas, nakasuot ng damit na pamilyar sa akin. Isang bagay na minsan kong isinusuot noong kami pa. Ang mga mata niya, gulat, pero may halong pagtataka. Adrian, sino siya? Tanong ng babae. Ang boses niya malambing, pero may halong tensyon. At doon ko na lamang, ang pangalawang pagkakataon na hiniling ko ay hindi na pala para sa akin. Pagkatapos ng huling sigawan namin ni Marco, ilang buwan din akong hindi nagpakita sa kanya. Pinilit kong buuin ulit ang sarili ko. Kahit pa ang bawat araw ay parang laban sa alon na pumipilit akong bumalik sa kanya. Nakakapagod, ngunit sa kabila ng lahat ng sakit, may bahagi pa rin sa puso ko na umaasa na baka, sa kung anong milagro, magbabago siya. Hanggang isang araw, tumawag siya. Hindi ko alam kung bakit sinagot ko ang tawag na yon. Siguro dahil sa galit. Siguro dahil gusto ko pa siyang marinig. O baka dahil hindi ko pa rin kayang tuluyang putulin ang ugnayan namin. Ang boses niya sa kabilang linya ay pamilyar, ngunit may halong lamig. Humingi siya ng tawad. Paulit-ulit. Sinabi niyang nagbabago na siya, na na-realize niya kung gaano ako kahalaga sa buhay niya. Ang mga salitang iyon, kahit pa alam kong delikado, ay parang gamot sa sugat na matagal nang hindi gumagaling. Magkita tayo, minsan lang. Ayusin natin to, sabi niya. May bahid ng desperasyon ang boses niya at naramdaman kong totoo ang sinasabi niya. Kahit pa magulo ang lahat, hindi ko alam kung ano ang sumapi sa akin, pero pumayag ako. Sa kabila ng lahat ng babala ng utak ko, naniniwala akong baka nga ito ang pagkakataon para muling iligtas ang relasyon namin. Sa araw ng pagkikita, tumigil ang mundo sa bawat hakbang ko papunta sa lugar na napag-usapan namin. Isang maliit na kainan sa tabi ng ilog. Nakaupo siya sa sulok, nakayuko, hawak ang tasa ng kape na tila hindi niya iniinom. Nang makita niya ako, tumayo siya agad, mukhang masaya, ngunit may kaba sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung anong eksaktong naramdaman ko nang makita siya muli. Parang may nagbukas na pinto sa loob ko, ngunit may nakaharang na takot. Salamat sa pagpunta, sabi ni Marco at ngumiti. Hindi ko na matandaan kung kailan huli kong nakita ang mangiting iyon, pero sa sandaling iyon, bumalik ang lahat. Ang mga alaalang magaganda, ang mga panahong akala ko siya ang mundo ko. Ngunit hindi ko rin mapigilan ang alaala ng mga kirot, ng mga gabi ng sigawan, ng mga salitang nag-iwan ng peklat sa pagkatao ko. Nag-usap kami ng mahaba.
Ibinuhos namin ang mga saloobin na matagal nang kinikimkim. Sinabi niyang nagpunta siya sa therapy, na sinubukan niyang baguhin ang sarili niya dahil alam niyang mali ang paraan niya ng pagmamahal. Sa bawat salita niya, unti-unti akong naniniwala. Hindi ko alam kung dahil ba sa takot na maging mag-isa o dahil sa pag-asang baka nga totoo ang sinasabi niya. Nang maabot niya ang kamay ko, hindi ko ito tinanggihan. Parang may magnet sa pagitan namin na mahirap kalabanin. Bigyan mo lang ako ng isang pagkakataon, kahit huling beses na lang. Hindi na kita sasaktan, pangako yan, sabi niya, at ramdam ko ang init ng kamay niya. Tumango ako. Hindi ko alam kung bakit, pero tumango ako. Lumipas ang mga araw at bumalik kami sa dati. Bumalik ang mga tawanan, ang mga gabing magkasamang nanonood ng pelikula, ang mga simpleng sandali na parang bumubuo sa isang perpektong larawan. Ngunit sa likod ng lahat ng yon, may mga bagay na hindi ko maalis sa isip. Ang mga tanong kung hanggang kailan ito magtatagal, kung tunay na nagbago nga siya. Isang gabi, nagkaroon kami ng maliit na pagtatalo tungkol sa isang bagay na walang kwenta. Hindi ko na maalala kung ano yon, pero natapos ang gabi nang tahimik kami pareho. Hindi siya sumigaw, hindi niya ako sinaktan. Pero may kung anong lamig sa pagitan namin na hindi ko maipaliwanag. Habang nakahiga siya sa tabi ko, nakapikit na parang tulog, tumingin ako sa kisame. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong hindi ko na sigurado kung tama ba ang ginawa kong desisyon. Sa kabila ng lahat ng sinasabi niyang pagbabago, may bahagi sa puso ko na nagsasabing hindi ako ligtas. Pero paano ko sasabihin iyon kung ang pagbabalik ko sa kanya ay tila pagbabalik ko rin sa sarili kong iniwang mundo? Kinabukasan, nagising ako na wala si Marco sa tabi ko. Pumunta ako sa kusina at naroon siya, nakaupo, hawak ang telepono. Nang makita niya ako, agad niyang binabayon, ngunit huli na. Nakita ko ang pangalan sa screen, isa yung babae, isang dating kasamahan niya sa trabaho na minsan na niyang itinanggi noong una kong tinanong kung may relasyon sila. "Sinong kausap mo?" tanong ko. Pilit pinipigil ang panginginig ng boses ko. "Wala, trabaho lang to," sagot niya. Ngunit alam kong may mali. Lumapit ako, kinuha ang telepono, ngunit hinila niya ito agad. Mas malakas kaysa sa inaasahan ko. Sa sandaling iyon, bumalik ang lahat ng takot. Ang takot na matagal kong sinubukang kalimutan, ang memorya ng mga sigaw, ang galit na parang apoy na sumusunog sa bawat parte ng pagkatao ko. "Wala kang tiwala sa akin?" tanong niya. Ngunit hindi iyon tanong. Iyon ay akusasyon, matalim, malamig. Hindi ako sumagot. Tumalikod ako, umakyat sa kwarto, at inilak ang pinto. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang bigat ng desisyon ko, ang bigat ng pag-asang hindi ko alam kung tama ba. Ngunit bago ko pa maisip ang susunod kong gagawin, narinig ko ang tunog ng pagsipa sa pinto. Sa ikatlong pagkakataon, pinili kong bumalik sa bahay ni Leo. Hindi ko alam kung anong puwersa ang nagtulak sa akin. Galit ba? Takot? O ang pag-asang magbabago siya? Sa kabila ng lahat ng sakit na dinulot niya, may bahagi pa rin ng puso kong umaasang may liwanag sa madilim niyang mundo. Pagbukas ng pinto, sinalubong ako ng amoy ng alak at sigarilyo. Nakaupo siya sa sofa, nakayuko, hawak ang bote ng serbesa. Hindi niya ako nilingon agad, pero naramdaman kong alam niyang naroon ako. May bigat ang katahimikan sa pagitan namin. Ang bawat hakbang ko papasok ay parang paglusong sa kumunoy. Alam kong nasa panganib ako, pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. "Bakit ka nandito?" tanong niya. Malamig ang boses. Hindi niya ako tiningnan, pero ramdam ko ang tensyon sa kwarto. "Gusto kong mag-usap tayo, Leo. Hindi ko na kaya ang ganito." Sagot ko. Pilit na pinatatag ang boses ko kahit nanginginig ang mga kamay ko. Tumawa siya. Mapait. "Usap? Ano pa bang pag-uusapan natin? Hindi ba't napagdesisyonan mo ng umalis? Napagdesisyonan mo ng iwan ako?" Lumapit ako, para bang nilalabanan ng bawat hakbang na humihila sa akin palayo.
Umupo ako sa gilid ng sofa, malapit sa kanya. Hindi kita iniwan dahil gusto ko. Iniwan kita dahil kailangan ko. Pero nandito ako kasi naniniwala pa rin ako sa'yo. Naniniwala akong kaya mong magbago. Sa wakas, tumingin siya sa akin. Ang mga mata niyang minsang naging mundo ko ay puno ng galit, sakit, at isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Tumayo siya. Lumayo. Magbago? Ano bang alam mo tungkol sa akin? Alam mo ba kung paano ako lumaki? Alam mo ba kung anong klaseng impyerno ang dinaanan ko bago kita nakilala? Hindi ko alam ang isasagot. Hindi ko alam kung paano ko siya maaabot sa ganitong estado. Leo, alam kong nasaktan ka noon, pero hindi ibig sabihin na kailangan mong saktan ng mga taong nagmamahal sa'yo. Hindi ba't sinabi mo sa akin noon na ako ang liwanag mo? Ako ang dahilan kung bakit ka lumalaban. Liwanag? Tumawa siya. Mas malakas, mas mapait. Lumapit siya sa akin. Ang mga kamay niya'y nakakuyom. Ikaw ang dahilan kung bakit ako ganito ngayon. Ikaw ang sumira sa akin. Ang mga salitang iyon ay parang punyal na tumarak sa puso ko. Paano ko siya sinira? Ako ang nagtiis, ako ang nagmahal, ako ang nagbigay ng lahat. Pero sa harap niya, ako ang may kasalanan. Leo, hindi ko sinira ang buhay mo. Sinubukan kong buuin ka. Pero hindi mo ako hinayaang tulungan ka. Bigla siyang umupo sa tabi ko. Ramdam ko ang init ng katawan niya, ang bigat ng presensya niya. Sabihin mo sa akin, bakit ka bumalik? Ano bang gusto mong mangyari, ha? Dahan-dahan kong hinawakan ng kamay niya, kahit alam kong delikado. Bumalik ako kasi mahal kita. Bumalik ako kasi gusto kong maniwala na may pag-asa pa tayo. Sandali siyang natahimik. Ang mga mata niya'y tila lumabo, parang may pinipigilang luha. Sa isang segundo, naisip kong tama ang ginawa ko, na baka sa wakas, maramdaman niyang mahalaga siya. Pero bago pa ako makapagpatuloy, bigla niyang hinila ang kamay ko. Mahigpit, halos masakit. Alam mo kung ano ang problema mo, Mia? Mahilig kang maniwala sa mga bagay na hindi naman totoo. Mahilig kang mag-imbento ng kwento sa utak mo. Hindi ako magbabago. At kahit anong gawin mo, hindi kita kailanman mamahalin gaya ng iniisip mo. Halos hindi ko siya marinig. Ang mga salitang binitiwan niya ay parang kidlat na tumama sa akin. Pero bago pa ako makapagsalita, naramdaman ko ang pag-init ng pisngi ko. Hindi dahil sa yakap o haplos, kundi dahil sa palad niyang dumapo rito. Bumagsak ang luha ko, hindi dahil sa pisikal na sakit, kundi dahil sa emosyonal na bigat ng mga sinabi niya. Tumayo ako, nanginginig. Leo, hindi mo ako kailangang saktan para sabihin sa akin ang totoo. Kung hindi mo ako kayang mahalin, sana sinabi mo na lang noon pa. Tumayo siya, mas malapit sa akin. At ano ang gagawin mo? Lalayo ka na naman? Iiwan mo ako na parang wala kang kasalanan. Hindi ko alam kung saan ko hinugot ang lakas, pero tumingin ako sa kanya, diretso sa mga mata niya. Hindi ako ang may kasalanan, Leo. Hindi ako ang sumira sa atin. Ikaw ang pumili na gawin ito. Ikaw ang pumili na saktan ako. Bigla niyang hinila ang braso ko, mas mahigpit kaysa kanina. Huwag mo akong sisihin, Mia. Wala kang alam sa akin. Sa sandaling yon, naramdaman ko ang pamilyar na takot. Pero kasabay nito, naramdaman ko rin ang kakaibang lakas. Isang lakas na matagal ko nang hindi nararamdaman. Pilit kong binawi ang braso ko, pero hindi niya binitiwan. Sa gitna ng tensyon, may narinig akong malakas na tunog mula sa labas. Nagising ako sa tunog ng mga patak ng ulan na tumatama sa bintana. Madilim ang langit, pero ang bigat sa dibdib ko'y mas mabigat pa kaysa sa ulap sa labas. Sinabi ko sa sarili kong hindi ko na siya tatawagan matapos ang huling gabing nag-away kami. Pero eto ako, hawak ang cellphone, binabasa ang pangalan niya sa screen. Paulit-ulit kong iniisip kung tama bang buksan muli ang pinto para sa isang taong paulit-ulit rin akong sinasaktan. Nagbago na siya. Bulong ko sa sarili. Nagbago na siya. Tumayo ako mula sa kama. Naglakad pabalik-balik sa maliit kong kwarto. Hinahanap ang lakas na kailangan
para harapin ang araw na ito. Sa kabila ng lahat, may bahagi ng puso kong umaasa na totoo ang mga pangako niyang magbabago, na kaya niyang burahin ang mga sugat na iniwan niya sa akin. Kahit alam kong imposibleng maghilom ang lahat ng yon ng ganun lang kadali. Dumating ang mensahe niya. Bakikiyo, pwede ba tayong magkita mamaya? May sasabihin ako sa'yo. Dakiyo, hindi ko alam kung bakit ang simpleng tanong na yon ay parang isang lambat na muling nagpihit sa akin. Ang damdaming kinukuyom ko ay parang biglang sumabog at bago ko pa mapigilan ang sarili, itinipa ko ang sagot. Oh, kita tayo. Dakino, ang lugar na napili namin ay ang lumang parke kung saan unang beses kaming nagkita. Matagal na yon, pero ang bawat sulok ng parke ay puno pa rin ng alaala namin. Ang bangko kung saan kami magkatabing umupo noong una niyang sinabi na mahal niya ako. Ang ilaw ng poste na nagbigay liwanag sa madilim na gabi nang una siyang magpaalam dahil hindi raw siya handa. Ang mga puno na naging saksi sa bawat sigawan, bawat luha, bawat yakap. Naglakad ako patungo sa bangko kung saan sinabi niyang maghihintay siya. Nakasuot siya ng itim na jacket, basang-basa ang buhok dahil sa ambon, pero nakangiti siya. Ang ngiting matagal nang hindi ko nakita. Para bang lahat ng sakit ay biglang naglaho sa bawat hakbang ko palapit sa kanya. Pero alam ko sa puso ko, hindi iyon ganon kadali. Salamat sa pagpunta, sabi niya. Sabay abot ng kamay ko. Hindi ko alam kung bakit, pero hinayaan ko siyang hawakan ako. Kahit parang may tinik sa bawat haplos niya. Ano bang gusto mong sabihin? Tanong ko. Pilit na pinapanatili ang lakas ng loob ko. Tumitig siya sa mata ko at para bang may gustong sabihin ang labi niya, pero hindi niya alam kung paano. Patawad, sambit niya sa wakas. Alam kong hindi sapat nito, pero gusto kong malaman mo na. Nagbabago na ako. Nagbago na ako. Nakakatawang pakinggan, pero bakit parang may bahagi ng puso kong umaasang totoo ang mga salitang yon? Paano ko malalaman na hindi mo ako sasaktan ulit? Tanong ko. Pilit na pinipigil ang panginginig ng boses ko. Paano ko malalaman na hindi mo na ako iiwan? Huminga siya ng malalim. Parang nag-iisip kung paano niya ako mapapaniwala. Hindi ko maipapangako na perpekto ako, pero pangako ko, gagawin ko ang lahat para mapatunayan sa'yo na mahal kita. Mahal mo ako. Ulit ko, may bahid ng mapait na ngiti. Kung mahal mo ako, bakit mo ako nasaktan? Hindi siya sumagot. Napayo ko siya. Parang biglang bumigat ang hangin sa pagitan namin. Hindi ko alam, sabi niya sa wakas. Pero handa akong magbago para sa'yo, para sa atin. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko, pero sa halip na magalit o umalis, naramdaman kong gumaan ang pagkakahawak niya sa kamay ko. Niyakap niya ako, mahigpit, na para bang takot siyang mawala ako. At sa kabila ng lahat, niyakap ko siya pabalik. Isa na lang, bulong ko, mas mahina kaysa sa ulan. Isa na lang, pero kapag nasaktan mo ulit ako, hindi na kita babalikan. Ngumiti siya, ang ngiting yun na parang laging may hinanakit sa likod. Hindi kita bibiguin, sagot niya. Pero may bahagi ng puso ko na nagsasabing hindi iyon totoo. Lumipas ang oras at naglakad kami sa parke, parang wala nang bakas ng sakit. Tinanong niya kung kumusta ang trabaho ko, kung kumain na ako, kung masaya pa ba ako sa buhay ko. Para bang bumalik kami sa simula, sa panahong puro pangarap ang usapan namin. Pero hindi ko maiwasang mapansin ang mga pagbabago niya. Ang paraan ng paghawak niya sa kamay ko, ang madalas na pag-iwas ng mata niya sa akin, ang tahimik na buntong hininga niya tuwing nagkakaroon ng katahimikan. Sa dulo ng daan, tumigil ako. May sasabihin ba talaga? Tanong ko. Pilit na hinahanap ang sagot sa mukha niya. Tumigil siya at sa wakas, tumingin siya sa akin. May kailangan akong aminin, sabi niya. Mas mababa ang boses. Napakunot ang noo ko. Ano? Tanong ko, pero bago pa niya masabi, naramdaman ko ang malamig na hangin na tumama sa likod ko. At ang bigat ng isang presensya na hindi ko inaasahan.
Bakit nandito ka? Tanong ng isang pamilyar na boses. Lumingon ako at doon ko siya nakita. Ang babaeng minsang tinutukoy niya bilang kaibigan. Pero hindi ko kailangang magtanong para malaman ang totoo. Kita sa mata niya ang takot, ang pagkabigla, ang isang lihim na biglang nabunyag. At doon ko napagtanto, hindi lang ako ang binalikan niya. Wala akong maipintang araw nang muling magtagpo ang landas namin. Parang sinadya ng tadhana na ihatid ako sa mismong lugar kung saan kami huling naghiwalay. Sa lumang kafe na madalas naming tambayan noon. Ang amoy ng giniling na kape at ang mahinang tugtog ng gitara sa radyo ay nagdala ng biglang pagbalik ng alaala. Nakita ko siya, nakaupo sa sulok, may hawak na tasa, at tila walang pakialam sa paligid. Ang puso ko'y kumirot sa isang paraan na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko alam kung galit ba yon, takot, o ang matagal nang natutuliro kong pag-asa. Lumapit ako, halos sumisigaw ang tibok ng dibdib ko sa kaba. Nang makita niya ako, nagulat siya. Isang saglit lang, pero sapat para maramdaman kong may epekto pa rin ako sa kanya. Tumayo siya at ngumiti. Ang ngiting iyon, na kahit kailan ay hindi ko matanggal sa alaala. Ang parehong ngiti na minsang nagpatibok sa puso ko, ngunit kalaunan ay naging kasangkapan ng sakit. Ikaw, sabi niya. Walang dagdag na salita, pero naramdaman ko ang bigat ng kanyang tinig. Oo, ako, sagot ko. Pilit pinatatag ang sarili. Hindi ko siya binalikan para sa closure. Binalikan ko siya dahil gusto kong malaman kung may natitira pa sa aming dalawa. Kung kaya pa niyang magbago. Kung kaya kong bigyan ng bagong simula ang kwento naming puno ng lamat. Nag-usap kami. Hindi ako makatingin ng diretso sa mga mata niya, pero naroon ang lahat ng tanong na matagal ko nang gustong itanong. Bakit niya ako nasaktan noon? Sinadya ba niya ang bawat sugat na iniwan sa akin? At higit sa lahat, may halaga ba ako sa kanya kahit kaunti? Hindi ko masabi ang mga ito, ngunit naririnig niya ang pahiwatig sa boses ko. Hindi ko alam kung paano niya naintindihan, pero bigla siyang humingi ng tawad. Hindi ko inaasahan yon. Sorry, sabi niya, at tila may sinseridad sa kanyang tono. Hindi ko alam kung paano kita nasaktan ng ganon. Siguro. Hindi ko alam ang ginagawa ko noon. Parang biglang tumigil ang mundo. Ang salitang sorry na matagal kong inasam, ngayon ay naririnig ko mula sa kanya. Gusto kong maniwala, pero may bahagi sa loob ko na nagsasabing huwag magpakalunod sa ilusyon. Kailangan kong mag-ingat, pero paano nga ba ako mag-iingat kung ang puso ko'y buo pa rin ang tiwala na kaya niyang magbago? Niyaya niya akong umupo at mag-usap ng mas maayos. Sa bawat salitang binibitawan niya, nararamdaman ko ang init ng dating pagmamahal na akala ko'y nawala na. Sinabi niyang nagbago na siya, na natuto na siya mula sa mga pagkakamali niya. Hindi ko alam kung dapat ko bang paniwalaan iyon, pero ang bawat patak ng luha sa kanyang mga mata ay nagsasabi ng kwento ng pagsisisi. Parang pelikula, parang eksenang pinapangarap kong mangyari sa loob ng maraming taon. Hindi ko kayang burahin ang mga ginawa ko sa'yo, sabi niya. Pero gusto kong ipakita sa'yo na kaya kong magbago. Hindi ko na ulitin ang mga yon. Nakita ko ang mga kamay niya. Mga kamay na minsang naging instrumento ng sakit, pero ngayon ay parang humihingi ng kapatawaran. Gusto kong hawakan ang mga yon. Gusto kong maramdaman kung totoo ba ang sinasabi niya. Pero may bahagi ng sarili ko na nagpipigil. Hindi ko alam kung takot ba yon o ang natitirang galit na hindi ko pa maalis. Sa huli, tumayo siya at nag-alok ng kamay. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, sabi niya. Hindi kita bibiguin. Tumitig ako sa kanya. Sinusukat ang bigat ng kanyang mga salita. Ang mga mata niya na minsang naging madilim at puno ng galit. Ngayon ay tila puno ng liwanag. Ang mga mata niyang yon ang naging huling bagay na nagpatibay sa desisyon ko. Hinawakan ko ang kanyang kamay at sa isang iglap, parang bumalik ako sa simula ng aming kwento. Lumabas kami ng kafe ng magkasama at sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang tila panibagong simula. Ang hangin ay malamig,
pero ang kamay niyang nakahawak sa akin ay nagbibigay ng init. Naglakad kami sa tahimik na kalsada, nag-uusap tungkol sa hinaharap na gusto naming buuin. Isang hinaharap na walang sakit, walang lamat. Gusto kong paniwalaan yon. Gusto kong magtiwala. Pero naroon pa rin sa likod ng isip ko ang tanong, paano kung mali ang desisyon ko? Nang makarating kami sa tabi ng ilog, tumigil siya. Salamat, sabi niya, sa pagbibigay sa akin ng isa pang pagkakataon. Hindi ko alam kung paano kita masusuklian, pero gagawin ko ang lahat. Ngumiti ako, pero ang ngiti ko'y may bahid ng kaba. Parang may bumubulong sa akin na mag-ingat, pero pinatahimik ko iyon. Sa halip, hinayaan kong maramdaman ang init ng gabi at ang presensya niya. Tumayo kami roon, magkasama, habang ang ilog ay umaagos ng tahimik. Subalit nang akala ko'y maayos na ang lahat, biglang bumukas ang pintuan ng nakaraan. Mula sa likuran namin, may lumapit na babae, isang pamilyar na mukha. Ang mukha niya ang huling bagay na inaasahan kong makita. Siya ang babae na naging dahilan ng huling pag-aaway namin. Siya ang babae na minsang pinili niya sa halip na ako. Tinawag niya ang pangalan ng lalaki at sa isang iglap, ang buong mundo ko'y naguluhan. Lumapit siya sa amin at ang tingin niya sa akin ay parang paghamon. Ang lalaki, na kanina lang ay tila puno ng sinseridad, biglang natigilan. Hindi niya alam kung paano magpapaliwanag. Bakit nandito ka? Tanong ng babae, matalimang boses. Hindi ba't sinabi mong tapos na siya sa'yo? Ang mga salitang yon ay tumama sa akin ng masakit, parang isang palaso sa dibdib. Tumitig ako sa lalaki, naghihintay ng sagot. Pero ang katahimikan niya ang nagsabi ng lahat. Hindi ko alam kung bakit ako nandito. Sa harap ng pintuan ng bahay niya, sa kabila ng lahat ng sakit na iniwan niya sa akin. Ang lamig ng hangin ay tila bumabaon sa bawat butas ng aking balat. Pero mas matindi ang lamig na bumabalot sa puso ko. Sa bawat hakbang papalapit, parang may bumubulong sa akin na huwag nang ituloy. Pero narito ako, dala ang mga alaala at pag-asang magbabago siya. Binuksan ko ang pintuan ng dahan-dahan. Hindi ko na kailangang kumatok. Alam kong hindi niya yon isasara kahit kailan. Isa iyon sa mga bagay na hindi niya binago. Kahit sa lahat ng pagbabago sa buhay naming dalawa, ang una kong naramdaman ay ang amoy ng alak na tila sumasalubong sa akin sa bawat paghinga. Nakakalasing na amoy, nakakapanghina. Dati, ang amoy na ito ay nagdadala ng kasiyahan sa mga gabi naming magkasama. Ngayon, dala nito ang bigat ng alaala ng mga sigaw, mga basag na bote, at ang hapdi ng kanyang mga salita. Nakita ko siya sa sulok ng sala, nakaupo sa sahig, nakasandal sa dingding, may hawak na baso. Hindi siya tumingin sa akin kahit naramdaman ko na alam niyang naroon ako. Ang kanyang balikat ay bagsak. Ang kanyang mata ay nakalutang sa kawalan. Ngunit sa kabila ng lahat, sa kabila ng kung paano siya bumagsak, naroon pa rin ang anino ng lalaking minahal ko noon, ang lalaking pinangarap kong makasama habang buhay. Ikaw pala, ang sabi niya ng walang emosyon. Hindi niya ako tinanong kung bakit ako narito. Hindi niya ako tinanong kung ano ang gusto ko. Tila ba para sa kanya, ang pagdating ko ay isang bagay na natural, na parang bahagi ako ng mundo niyang hindi niya kayang takasan. Lumapit ako ng hindi nag-iisip. Ang bawat hakbang ay parang isang suntok sa puso ko. Ang bawat galaw niya, kahit gaano kaliit, ay nagpapabalik ng mga sugat. Pero hindi ko mapigilan. Hinila ako ng pag-asang magbabago ang lahat, na maaaring mayroon pa ring pagkakataon na bumalik ang dating kami. Kamusta ka? Tanong ko, kahit alam kong walang saysay ang mga salita. Napatingin siya sa akin, saglit, ngunit sa halip na sagutin, tumingin siya sa baso sa kanyang kamay at uminom. Ang tunog ng likido sa kanyang bibig ay parang isang baril na pumutok sa katahimikan. Ganito pa rin, sagot niya, sabay tawa na tila pilit, mapait. Hindi ko alam kung ang tawa niya ay para sa sarili niya o para sa akin. Sa kabila ng kanyang kalagayan,
Sa kabila ng lahat ng ginawa niya sa akin, naroon pa rin ang parte ng puso kong gustong yakapin siya, gustong sabihin kaya ko siyang iligtas. Pero ang tanong ay, kaya ko pa ba? Umupo ako sa tabi niya. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung dapat. Pero ginawa ko dahil sa isang bahagi ng akin. Kailangan ko itong gawin. Kailangan kong makita kung may natitira pa sa amin. Kung may natitira pa sa kanya na kaya kong mahalin nang walang alinlangan. Alam kong nasaktan kita, bigla niyang sinabi, na para bang binato niya ang lahat ng inaasahan kong maririnig. Hindi ko alam kung paano ako sasagot. Ang mga salitang yon, ang pag-amin, ay isang bagay na matagal kong hinintay. Pero nang dumating, hindi ko alam kung paano ko haharapin. Oo, sinaktan mo ako. Sagot ko, diretsyo, nang walang pag-aalinlangan. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang lakas na yon, pero iniwan ko ang takot, ang sakit, ang lahat ng alinlangan. Sinira mo ako. Tumahimik siya. Ang sala ay napuno ng bigat ng aming mga alaala. Ang mga larawan ng masasayang araw namin ay parang multo na lumilipad sa paligid, nanunuya. Naramdaman kong tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata puno ng emosyon na hindi ko mabasa. Sa kabila ng lahat, naroon ang bahagi kong umaasa na babalik ang dating siya, na ang tingin na yon ay magsasabing mahal pa rin niya ako. Pero ang tingin na yon ay iba. Malalim, madilim. Siguro, sabi niya, dahan-dahan, hindi kita kayang mahalin ng tulad ng gusto mo. Ang mga salitang yon ay parang kutsilyo na tumarak sa dibdib ko. Hindi ko alam kung paano ko ito tatanggapin. Ang sakit ay hindi nakikita, hindi naririnig, pero nararamdaman ko ito sa bawat hibla ng pagkatao ko. Tumayo siya, iniwan ang baso sa sahig, at tumingin sa akin ng diretsyo. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagay na hindi ko maipaliwanag, pero alam kong hindi ito pag-asa, hindi ito pagmamahal. Umalis ka na, sabi niya. Malamig, matigas. Hindi mo ako mababago. Hindi mo ako maililigtas. At sa sandaling yon, naramdaman kong may tama siya. Sa kabila ng lahat, sa kabila ng pagmamahal ko, sa kabila ng pag-asang magbabago siya, alam kong hindi ko siya mapipilit. Pero ang hindi ko inaasahan ay ang sunod niyang ginawa. Ang pag-abot niya sa likod ng dingding. Ang paglabas ng isang bagay na tila matagal ko nang kinatatakutan. Isang kutsilyo. Hawak niya ito, mahigpit, at ang kanyang mga mata ay tila nagpapakita ng galit na hindi ko pa nakikita noon. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Ang mundo ko ay tila bumagal. Ang bawat segundo ay parang isang siglo. Hindi mo ako iiwan. Hindi mo ako kayang iwan. Bulong niya. Ngunit ang boses niya ay puno ng poot. At doon ko naramdaman ang tunay na takot. Ang pag-asa ko ay nabasag. Ang pagmamahal ko ay nawala. At ang tanging natira ay ang pangangailangang tumakas. Sa gabing iyon, nakaupo ako sa sulok ng kwarto, nakatingin sa lumang larawan na hawak ko. Larawan naming dalawa. Ako'y nakangiti. Siya'y nakayakap sa akin. Tila ba walang alingas-ngas sa mundo. Pero ang larawan na yon ay puno ng kasinungalingan. Sa likod ng mga ngiti ay mga lamat na hindi nakikita ng iba. Sa likod ng yakap niya ay ang mga kamay na ilang beses nang nagdulot ng sakit, hindi lamang sa katawan kundi sa puso. Matagal ko nang iniwasan ang lugar na ito. Ang bahay niya, ang silid na minsan kong tinawag na tahanan. Pero ngayong narito ako, pakiramdam ko'y para akong ibon na muling bumalik sa hawla. Ang hangin ay mabigat, puno ng alaala. Ang bawat sulok ay may kwento. Ang basag na salamin sa banyo noong unang beses niya akong itinulak. Ang lamesang kahoy na minsan kong iniyakan habang nakikinig sa kanyang pagsisisi. At ngayon, narito ako, umaasang ang lahat ng iyon ay magbabago. Nagkita kami kanina sa kalsada, isang pagkakataong hindi ko inaasahan. Sa unay gusto kong umiwas, magpatuloy sa paglakad, huwag siyang pansinin. Pero nang tawagin niya ang pangalan ko, may kung anong puwersa ang nag-udyok sa akin na tumigil.
Mahal, anya. Ang tono ng boses niya ay pamilyar, malambing, ngunit may bahid ng desperasyon. Kailangan kitang makausap. Hindi ko alam kung bakit ko siya pinakinggan. Siguro dahil sa paniniwala ko na may natitira pa ring mabuti sa kanya. Siguro dahil sa pag-asang baka ito na ang simula ng pagbabago. At ngayon, narito ako sa harap niya, nakaupo sa parehong sopa, kung saan minsan niya akong pinagtawanan matapos kong humagulgol dahil sa sakit. Pero hindi na ako umiiyak. Hindi ko alam kung natutunan kong maging manhid o nasanay na lang ako sa ganitong pakiramdam. Pasensya ka na sa lahat ng nagawa ko. Sambit niya habang nakatingin sa sahig. Hindi niya ako magawang tingnan sa mata. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin noon, pero gusto kong itama ang lahat. Tumango lang ako, hindi dahil naniniwala ako sa mga salita niya, kundi dahil gusto kong marinig pa ang susunod niyang sasabihin. Ang totoo, hindi ko na alam kung kaya ko pa siyang paniwalaan. Ilang beses ko nang narinig ang parehong pangako, ang parehong pagsisisi. Ilang beses na rin akong umasa na magbabago siya, pero sa huli, bumalik lang kami sa parehong bangungot. Ibinenta ko na ang kotse ko. Dagdag niya, tila ba gusto niyang patunayan na seryoso siya. Kailangan kong magsimulang muli. Gusto kong buuin ulit ang buhay natin. Ang salitang natin ay tumusok sa puso ko. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o matakot. Ang ideya ng natin ay matagal ko nang kinalimutan, pero tila ba gusto niyang buhayin ito muli. Sa kabila ng lahat, may bahagi pa rin ng puso ko na umaasa. Pero ang utak ko ay nagtatanong, hanggang kailan? Hanggang kailan ako magpapaloko sa mga pangakong ito? Tumayo siya at lumapit sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko, malumanay. Halos parang hindi siya ang parehong taong minsang sumigaw sa akin at nagbanta na iiwan ako kung hindi ko siya papakinggan. Mahal, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Huling pagkakataon. Napatingin ako sa kamay niyang nakapatong sa akin. Hindi ko alam kung bakit hindi ko siya tinaboy. Marahil dahil may bahagi ng puso ko na ayaw sumuko. Marahil dahil sa takot na baka ako ang mali. Na baka ako ang hindi sapat na nagbigay ng pagkakataon. Isa na lang. Bulong ko. Halos hindi ko marinig ang sarili ko. Pero kung hindi mo kayang panindigan, hinding-hindi mo na ako makikita ulit. Ngumiti siya. Ang ngiti na minsang nagpatibok sa puso ko. Pero ngayon, hindi ko na sigurado kung iyon ba'y tunay o kasinungalingan. Nagyakapan kami, pero ang yakap niya'y tila ba mas mahigpit kaysa dati. Ang yakap niya'y parang hindi na niya ako gustong pakawalan. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o matakot. Sa kabila ng lahat, nagpasya akong manatili. Siguro dahil sa paniniwala ko na baka ito na ang pagkakataon naming magbago. Siguro dahil sa pag-asang baka tama siya, na kaya niyang baguhin ang sarili niya. Pero habang lumilipas ang oras, habang naririnig ko ang mga pangako niya, may kung anong bumabagabag sa akin. May kung anong hindi tama. At doon ko napansin ang maliit na papel na nakapatong sa mesa. May sulat kamay doon. Pamilyar ang pagkakasulat. Kinuha ko ito nang hindi niya napapansin. Nang basahin ko ang nilalaman, bigla akong nanlamig. Kung gusto mong makita uli ang babaeng mahal mo, sundin mo ang usapan. Tumigil ang mundo ko. Ang mga salita ay nagtatagisan sa utak ko, pero hindi ko maipaliwanag. Sino ang sumulat nito? Ano ang ibig sabihin nito? Napatingin ako sa kanya, pero ang mga mata niya'y walang bahid ng pagsisisi. May kung anong sikreto siyang itinatago. Ang gabi tahimik, pero ang loob ko'y magulo. Ang hangin sa labas ay malamig, ngunit ang mga kamay ko'y pawis na pawis habang hawak-hawak ang cellphone. Ilang beses ko nang binasa ang mensahe niya kaninang umaga. Kailangan nating mag-usap. Magbago na ako. Bigyan mo ulit ako ng pagkakataon. Paulit-ulit kong naririnig ang boses niya sa isip ko habang binibigkas ang bawat salita. At sa kabila ng lahat ng sakit, galit, at takot na iniwan niya sa akin,
naroon pa rin ang parte ng puso kong gustong maniwala. Pinili kong puntahan siya. Hindi ko alam kung tama ba ito o isa na namang pagkakamaling magdadala ng panibagong sugat. Pero sa bawat hakbang ko papunta sa lugar na sinabi niya, ramdam ko ang bilis ng tibok ng puso ko. Nag-aalangan ako, pero may kung anong puwersang humihila sa akin. Siguro ito ang kahinaan ko, ang pag-asa. Ang pag-asang baka sakaling totoo ang sinasabi niya. Na baka, sa pagkakataong ito, magbago na talaga siya. Dumating ako sa isang maliit na karinderyang halos sarado na. Nakaupo siya sa isang sulok, sa mesa na puno ng nalalantang bulaklak at isang baso ng malamig na kape. Nang makita niya ako, agad siyang tumayo at ngumiti. Hindi ko alam kung bakit parang may kakaibang bigat ang mga mata niya kahit nakangiti. Salamat at pumunta ka, bungad niya. Hindi ako sumagot agad. Umupo ako sa harap niya. Pinilit kong maging kalmado kahit ramdam ko ang tensyon sa pagitan namin. Ano tong gusto mong pag-usapan? Tanong ko na walang paligoy-ligoy. Hindi ko siya tiningnan ng diretsyo. Hindi ko kaya. Natatakot akong makita sa mga mata niya ang parehong taong nanakit sa akin noon. Alam kong hindi ka dapat naniniwala sa akin, pero gusto ko lang sabihin sa'yo. Nagsisisi ako. Sagot niya, mabagal at tila nangangapa. Alam kong nasaktan kita. Alam kong maraming beses kitang binaliwala. Pero ngayon, seryoso na ako. Magbabago na ako. Para akong natauhan. Gusto kong tumawa, pero hindi ko magawa. Magbabago? Ilang beses ko nang narinig yan sa'yo. Ilang beses mo na akong pinaniwala, tapos iiwan mo rin akong sugatan. Hindi ko na malayang tumataas na pala ang boses ko. Napatingin ang ibang tao sa amin, pero hindi ko na inintindi. Oo, pero iba na ngayon. Sagot niya, halos pabulong. Nagpunta ako sa counseling. Sinubukan kong ayusin ang sarili ko. Alam kong hindi sapat ang mga salita ko para mapatawad mo ako, pero gusto kong simulan ulit ang lahat. Naramdaman ko ang pamamanhid ng mga kamay ko. Ang mga salitang yon, iyon din ang mga salitang pinangarap kong marinig mula sa kanya noon. Pero bakit hindi ko kayang magtiwala ngayon? Bakit may bahagi ng sarili kong gustong tumakbo palayo sa kanya? Hinugot niya mula sa bulsa ang isang maliit na kahon. Hindi ako makahinga. Binuksan niya ito. At doon ko nakita ang isang simpleng singsing na pilak. Gusto kong patunayan sa'yo na seryoso ako. Gusto kong magsimula ulit kasama ka. Pagod na akong mag-isa. Ang boses niya ay puno ng emosyong hindi ko maipaliwanag. Takot, pag-asa, desperasyon. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Galit? Saya? Takot? Lahat ng emosyon ay parang biglaang bumagsak sa akin. Hindi ko alam. Sagot ko, halos pabulong. Nangangatog ang boses ko. Paano kung masaktan mo ulit ako? Paano kung lahat ng ito? Palabas lang? Tumayo siya at lumuhod sa harap ko. Ramdam ko ang bigat ng tingin ng ibang tao sa paligid. Hindi na kita sasaktan. Pangako, sabi niya, halos umiiyak. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Sa kabila ng lahat, bumigay ako. Siguro dahil gusto kong maniwala. Siguro dahil pagod na rin akong magalit. Isa na lang, sabi ko. Isa na lang, at kapag nasaktan mo ulit ako, tapos na talaga. Ngumiti siya, pero may kung anong kakaiba sa ngiti niya. Bigla akong kinabahan, pero hindi ko alam kung bakit. Salamat, anya. Sabay hawak sa kamay ko. Salamat. Pagkatapos ng gabing yon, nagpa siya akong bigyan siya ng pagkakataon. Sa unang linggo, parang bumalik ang lahat sa dati. Nag-uusap kami araw-araw, nagkikita kami tuwing Sabado, at ramdam ko ang effort niya na bumawi sa akin. Pero may mga bagay na hindi ko maalis sa isip ko. Ang mga tawag na hindi niya sinasagot sa gabi. Ang mga mensahe na tila minamadali niyang burahin kapag magkasama kami. May mga pagkakataon ding nawawala siya nang walang pasabi. Pero sa tuwing tatanungin ko, simpleng sagot lang ang binibigay niya. May inaasikaso lang ako. Isang gabi, habang natutulog siya sa sofa ng apartment ko, hindi ko napigilang silipin ang cellphone niya. Alam kong mali, pero hindi ko mapigilan ang sarili ko.
Binuksan ko ito at mabilis na nag-scroll sa mga mensahe. Doon ko nakita ang pangalan ng isang babae, si Maya. Nag-chat siya ilang oras lang ang nakalipas. Salamat sa pagpunta kanina. Miss na agad kita. Halos mabitawan ko ang cellphone. Nanginginig ang mga kamay ko habang binabasa ang mga mensahe. Ang mga pangako niya, ang mga sinabi niyang magbabago na siya, lahat ng iyon kasinungalingan lang. Agad kong tinapik ang balikat niya para magising. Nagulat siya, pero bago pa siya makapagsalita, itinapat ko sa kanya ang cellphone. Sino si Maya? Tanong ko, puno ng galit at hinanakit. Nakita ko ang takot sa mukha niya, pero mabilis niya itong tinakpan ng isang mapanlin lang na ngiti. Isa lang siyang kaibigan, sagot niya, pero alam kong sinungaling siya. Alam kong hindi na siya magbabago. At sa sandaling iyon, alam kong tapos na kami. Tumayo ako sa harap ng pintuan, ang mga daliri kong nanginginig habang dinidiinan ng doorbell. Ang lamig ng hangin ay parang kutsilyong dumadampi sa balat ko, ngunit mas malamig ang nararamdaman ko sa loob. Hindi ko alam kung tama bang narito ako, pero ang puso kong paulit-ulit niyang dinurog, ay tila may sariling isip. Muli ko siyang hinahanap, muli ko siyang pinaniniwalaan. Nang bumukas ang pinto, sumalubong sa akin ang mukha niya. Ang mga mata niyang dati tila nagbibigay liwanag sa buhay ko. Ngayon, ang liwanag na yon ay natatakpan ng anino ng mga alaala. Hindi siya nagmukhang masaya, pero hindi rin siya nagmukhang galit. Neutral, walang emosyon. Gusto ko sanang magtanong kung naaalala niya pa ang lahat ng ginawa niya sa akin, pero natatakot ako sa sagot. Bakit ka narito? Malamig niyang tanong. Ang boses niya ay parang bakal na tumama sa lupa. Matigas, walang damdamin. Napalunok ako. Hindi ko alam kung paano siya sasagutin. Ang mga salita ay parang nakabilanggo sa lalamunan ko, pero ang mga mata ko ay nagsusumamo. Alam kong nararamdaman niya ang desperasyon ko. Gusto kitang makausap. Mahinahon kong sabi. Pilit na itinatago ang panginginig ng boses ko. Ayoko nang mag-away. Gusto kong malaman kung may pag-asa pa tayo. Napangisi siya, isang mapait na ngiti na tila nanunuya. Pag-asa? Pagkatapos ng lahat ng nangyari, pagkatapos ng lahat ng iniwan mo, ang boses niya ay tumalim at ang sakit ng mga salitang yon ay parang sugat na muling bumuka. Iniwan ko siya, oo, pero hindi dahil gusto ko. Iniwan ko siya dahil wala nang natira sa akin. Iniwan ko siya dahil pinili kong mabuhay. Hindi kita iniwan para kalimutan ka. Sagot ko, iniwan kita para alagaan ang sarili ko, pero hindi ibig sabihin na hindi kita minahal. Mahal pa rin kita. Tahimik siyang tumingin sa akin. Ang mga mata niya ay parang bumabaon sa kaluluwa ko. Hindi ko alam kung paano niya tinatanggap ang mga sinabi ko. Sa bawat segundo ng katahimikan, bumibigat ang hangin sa pagitan namin. Ang pintuan ay tila naging hadlang, isang pader na hindi ko maipagiba. Kung mahal mo pa ako, bakit ka bumalik? Tanong niya. Ang boses niya ay mas mababa ngayon, mas malamig. Parang may halong galit, pero may kung anong emosyon sa ilalim nito. Hindi ko maipaliwanag. Bumalik ako dahil naniniwala akong kaya mong magbago? Sagot ko. Ang bawat salita ay parang paglalagay ng sarili ko sa panganib. Naniniwala ako na hindi pa huli para sa atin. Naglakad siya palapit sa akin. Ang bawat hakbang ay parang tunog ng isang bomba na malapit ng sumabog. Ang pintuan ay bumukas ng tuluyan at naramdaman ko ang init ng katawan niya sa kabila ng malamig na hangin. Ang presensya niya ay nanunuot, sumasakal, at sa loob-loob ko, alam kong mali ang nararamdaman ko, pero hindi ko kayang umatras. Ano bang gusto mong mangyari, ha? Tanong niya. Ang mukha niya ay halos isang pulgada lang ang layo sa akin. Gusto mong bumalik sa akin? Gusto mong kalimutan ang lahat ng ginawa ko sa'yo? Hindi ko siya sinagot. Hindi ko alam kung kaya ko. Ang mga mata ko ay puno ng luha, pero hindi ko hinayaang tumulo ang mga yon. Ayoko siyang makita na mahina ako.
Ayoko siyang bigyan ng dahilan para isipin na may kontrol pa rin siya sa akin. Bigla niyang hinawakan ng braso ko, hindi masakit, pero sapat para maramdaman ko ang bigat ng kamay niya. Ang mga daliri niya ay parang tanikala, isang alaala ng mga gabing hindi ko makalimutan. Hindi ko alam kung bakit hindi ko siya iniiwasan. Siguro dahil sa puso ko, umaasa akong iba na siya. Sabihin mo sa akin, ano ang gusto mong mangyari? Ulit niya, mas madiin. Ang boses niya ay tila nagbabanta, pero may kung anong lambing na nakatago sa ilalim. Gusto mo bang magsimula ulit? Gusto mo bang patunayan ko sa'yo na nagbago na ako? Tumango ako. Hindi ko na napigilan. Ang mga luha ko ay tuluyang bumagsak at sa wakas, bumuka ang labi ko para magsalita. Oo, gusto kong magsimula ulit, pero hindi ko alam kung paano. Hindi ko alam kung kaya ko. Napangiti siya, ngunit hindi ito ang ngiti na nagbibigay ng pag-asa. May kung anong madilim sa likod nito, isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Hinila niya ako papasok sa bahay at ang pintuan ay sumara ng malakas sa likod namin. Ang tunog nito ay parang hudyat ng isang bagong simula. Pero hindi ako sigurado kung ito ba ay simula ng pag-asa o simula ng mas malaking sakit. Magbabago ako. Bulong niya sa tenga ko. Ang boses niya ay parang halik na may kasamang lason. Pero kailangan mong ipakita sa akin na hindi mo na ako iiwan. Ang mga salita niya ay parang bitag. Alam kong may mali, pero ang puso kong umaasa, ay pumipiglas sa pagdududa ng isip ko. Tumango ako ulit. Kahit alam kong binabaliwala ko ang babala sa loob ko. Hindi ko kayang tanggihan siya. Hindi ko kayang lumayo. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, narinig ko ang tunog ng telepono. Tumunog ito ng malakas. Parang sirena sa gitna ng katahimikan. Tumingin siya sa telepono at ang ekspresyon sa mukha niya ay biglang nagbago. Ang mga mata niya ay nanlaki, ang labi niya ay bahagyang bumuka. Hindi ko alam kung bakit, pero naramdaman ko ang tensyon sa katawan niya. Kailangan kong sagutin ito, sabi niya. Ang boses niya ay nagmamadali. Lumabas siya ng kwarto, bitbit ang telepono at iniwan akong mag-isa. Ang puso ko ay bumilis ang tibok, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Sa likod ng dingding, narinig ko ang boses niya. Mababa, galit, at tila may kausap na pamilyar. Hindi siya dapat narito, sabi niya. Hindi ko alam kung paano ko siya mapapaalis. Napaatras ako, ang mga paa ko ay parang nag-uugat sa sahig. Sino ang kausap niya? At bakit niya sinabing hindi ako dapat narito? Hindi ko alam kung paano ako napadpad sa harap ng pintuan niya muli. Parang may pumilit sa akin na maglakad pabalik sa lugar na dapat ay iniwan ko na noon pa. Ang kahoy na pintuang yon, ang parehong pintuan na minsang naging saksi sa mga alaala naming dalawa. Masaya, magulo, masakit. Nagtatanong ang puso ko, bakit ako narito? Pero tahimik ang utak ko, parang sinasabing huwag nang magtanong. Kumatok ako. Isa, dalawa, tatlong katok. Ang bawat tunog ay parang martilyong bumabagsak sa dibdib ko. Hindi ko alam kung anong klase ng sagot ang inaasahan ko. Galit? Pagmamahal? Wala akong kasiguraduhan. Pero bago pa man ako makapag-isip ng mas malalim, bumukas ang pintuan. At naroon siya, nakatayo, parang hindi nagbago, kahit kaunti. Ang mga mata niyang tumitig sa akin ay parehong mata na minsang nagpangarap sa akin. Ngunit ngayon, may bahid ng pagkagulat at pagdududa. Ano ang ginagawa mo rito? Malamig ang boses niya, pero may halong kaba. Hindi ko alam kung natatakot siya dahil narito ako o dahil alam niya kung bakit ako narito. Gusto kong makipag-usap. Sagot ko, mahina ngunit matatag. Tumango siya at hinarangan ang pintuan ng bahagya. Hindi niya ako agad pinapasok. Wala na tayong dapat pag-usapan, sagot niya. Pero hindi ako umalis. Hindi ko siya tiningnan bilang kaaway. Tinitigan ko siya tulad ng dati. Bilang taong minahal ko ng higit sa sarili ko.
Hindi mo ba ako papapasukin? Tanong ko. Isang tanong na parang nanunubok. Hindi siya sumagot agad. Tumalikod siya, pumasok, at iniwang nakabukas ang pintuan. Pumasok ako at muli kong nakita ang loob ng bahay na minsang naging tahanan ko. Ang amoy ng lugar, ang mga pader na may bakas ng mga alaala. Ngunit ngayon, parang iba. Parang mas malamig, mas madilim. Umupo siya sa sofa at tumayo naman ako sa harapan niya. Hindi ko alam kung paano sisimulan ang usapan, pero naramdaman kong kailangan kong sabihin ang lahat ng nasa loob ko. Hindi ako lumapit para makipag-away. Hindi ako lumapit para sisihin ka. Gusto ko lang malaman kung anong nangyari sa atin. Bakit tayo nauwi sa ganito? Ang sabi ko, na parang basag na baso ang aking boses. Tumingin siya sa akin, pero hindi ko mabasa ang ekspresyon niya. Parang may pader sa pagitan namin, isang pader na siya mismo ang itinayo. Nang magsalita siya, parang dagok sa akin ang mga salita niya. Hindi ko alam kung bakit ka bumalik, pero hindi kita pinilit na umalis noon. Ikaw ang pumili niyan. Ikaw ang gumawa ng desisyon. Parang sinuntok ako sa sikmura. Oo, ako ang umalis. Pero hindi ba siya ang dahilan kung bakit ko iyon ginawa? Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Hindi mo ba naiintindihan? Umalis ako dahil hindi ko na kaya. Hindi ko kaya ang paulit-ulit na sakit. Ang mga salita mong parang kutsilyo. Ang mga galaw mong palaging nagtataboy sa akin. Hindi ko kaya ang pagiging ikaw na hindi ako pinapahalagahan. Tumawa siya, isang malamig na tawa na parang nagpapahiwatig ng kawalang pakialam. Mas lalo akong nasaktan. Paano niya nagagawang tumawa sa ganitong sitwasyon? Hindi mo ba naisip na baka hindi talaga tayo para sa isa't isa? Na baka ang lahat ng ito ay isang pagkakamali? Tanong niya. Muling bumagsak ang mundo ko. Ang sakit ng mga salitang binitiwan niya ay parang apoy na lumalamon sa akin ng buo. Pero hindi ako umiyak. Hindi ko siya binigyan ng pagkakataong makita akong mahina. Sa halip, tumayo ako ng mas tuwid, mas matapang. Kung ganun, bakit mo ako hinayaan na manatili noon? Bakit mo ako pinilit na maniwala na may pag-asa pa? Bakit mo ako binigyan ng dahilan para umasang magbabago ka? Hindi siya sumagot. Tumayo siya mula sa sofa at naglakad papunta sa bintana. Tumitig siya sa labas, parang may hinahanap. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya. Hindi ko alam kung anong sagot ang makukuha ko mula sa kanya. Hindi ko alam. Sagot niya, halos bulong. Siguro dahil natakot ako. Hindi ko alam kung paano mabuhay nang wala ka. Pero hindi ibig sabihin noon na tama ang ginawa ko. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa kanya na hindi sapat ang sagot na yon. Pero naramdaman ko ang pagod sa dibdib ko. Hindi ka ba nagsisisi? Kahit kaunti? Tanong ko, puno ng pag-asa na marinig ang sagot na gusto ko. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, may bakas ng sakit sa kanyang mga mata. Pero hindi iyon ang sagot na gusto ko. Wala akong magagawa para baguhin ang nakaraan. At kung nagsisisi man ako, hindi iyon magbabago sa kung ano tayo ngayon. Tumayo ako at naglakad papunta sa pintuan. Hindi ko alam kung bakit parang napakadali para sa kanya. Pero bago ko pa man mabuksan ang pintuan, narinig ko ang boses niya, malamig ngunit may halong tensyon. May sasabihin ako sa'yo, pero hindi mo ito magugustuhan. Huminto ako. Tumingin ako sa kanya, naghihintay, kinakabahan. Hindi ako ang taong iniisip mo. Hindi ako ang lalaking minahal mo noon. Hindi ako ang lalaking magbabago para sa'yo. At hindi ako ang lalaking nagbigay sa'yo ng mga sugat na pilit mong hinahanap ang lunas. Napako ako. Hindi ko maintindihan ang ibig niyang sabihin. Pero bago pa ako makapagtanong, tumingin siya sa akin ng diretsyo. At ang mga salitang binitiwan niya ay parang kidlat na tumama sa akin. May hindi ka alam. At kung malalaman mo, baka hindi mo na ako kailanman balikan. Malamlam ang ilaw sa silid. Ang mga anino ng bintana ay gumuguhit sa sahig. Parang mga bitak na hindi maayos kailanman. Nakaupo ako sa gilid ng kama, hawak ang lumang larawan namin ni Daryl. Ang lalaki
na minsan kong tinawag na mundo ko. Sa larawan, nakangiti ako at siya naman ay nakapaligid ang kanyang braso sa aking balikat. Ang tingin niya sa akin ay parang ako ang sentro ng kanyang universo. Ngunit ang larawan na yon ay isang kasinungalingan, isang ilusyon na paulit-ulit kong pinaniniwalaan. Kaninang umaga, tumawag siya, bigla. Walang pasabi. "Mahal, gusto kitang makita," sabi niya. Ang tinig niya may halong pagmamakaawa at pangungulila. Sa kabila ng lahat ng sugat na iniwan niya sa akin, pisikal, emosyonal, at mental, hindi ko napigilan ng sarili kong sagutin siya. "Sige," tugon ko. Ang puso ko'y muling nagkaroon ng pag-asa na baka sakaling magbago siya. Nasa isip ko ang bawat suntok, sigaw, at panlalait na ginawa niya sa akin, ngunit pilit kong ibinabaon ang mga yon. Sa bawat harap niya sa akin, may bahagi ng puso ko ang nagtatanong, baka naman ngayon ay totoo na ang sinasabi niyang magbabago siya. Ang tanong na yon ay parang lason sa sistema ko, ngunit hindi ko alam kung paano ito alisin. Nagkita kami sa isang maliit na kainan sa gilid ng bayan. Sa unang tingin, parang wala siyang pinagbago. Suot niya ang lumang leather jacket na paborito niya. Ang buhok niyang magulo, pero may kakaibang alindog. Nang ngumiti siya sa akin, naramdaman ko ang kilig na matagal nang nawala. "Ang ganda mo pa rin," sabi niya. At ang simpleng papuri na yon ay parang gamot sa sugat na hinulog niya sa akin noon. Habang magkasama kami, iniwasan kong pag-usapan ng mga masakit na bahagi ng aming nakaraan. "Daryl, ano na ang plano mo ngayon?" Tanong ko. Pilit na iniiba ang usapan. "Ayusin ko na ang buhay ko, mahal. Ikaw ang inspirasyon ko." Sagot niya, sabay hawak sa kamay ko. Ang init ng palad niya ay nagpaalala sa akin kung paano niya akong hinawakan noon. Minsan may lambing, minsan may galit. Ngayon, lambing ang nararamdaman ko, pero sa likod nito, may bahid ng takot. Pagkatapos naming kumain, inalok niya akong sumakay sa motor niya. "Hatid kita," sabi niya. Tumango ako kahit alam kong mali. Habang nasa likod niya, nakayakap sa kanya, naramdaman ko ang tibok ng puso niya. Gusto kong maniwala na tunay ang mga pangako niya. Gusto kong maniwala na para sa amin ang lahat ng ito. Pagdating namin sa bahay ko, bumaba ako sa motor. Sumunod siya. Tumigil kami sa harap ng pintuan at bago ako makapasok, hinawakan niya ang braso ko. "Mahal, patawarin mo ako sa lahat ng ginawa ko. Hindi ko na kaya ang buhay na wala ka." Bulong niya, ang mga mata niya punong-puno ng pagsisisi o kaya'y karaniwang kasinungalingan. Sa sandaling iyon, gusto kong sumigaw. Gusto kong ipaalala sa kanya ang lahat ng sakit na dinulot niya sa akin. Pero sa halip, tumango na lang ako. "Pasok ka," sabi ko, at binuksan ang pintuan. Pumasok siya, dahan-dahan, parang takot na masira ang bawat hakbang. Umupo siya sa sofa at ako'y naupo sa tabi niya. Ang katahimikan sa pagitan namin ay parang baga na unti-unting kumukulo. Gusto kong magsalita, pero natatakot ako sa kung ano ang maaaring mangyari. Biglang naglabas siya ng isang maliit na kahon mula sa bulsa. "Ito para sa'yo," sabi niya. Sabay bukas ng kahon. Isang singsing. Simple pero maganda. "Ipangako mo na hinding-hindi mo na ako iiwan kahit ano pa ang mangyari," anya. Napatitig ako sa singsing. Ang kinang nito ay parang liwanag na ng aakit, ngunit sa likod ng kinang ay may malamlam na anino. "Daryl." Nag-aalangan ako. Hindi ko alam kung dapat ba akong tumanggi o tanggapin ito. Biglang tumayo siya. Ang mga mata niya nagdilim. "Ano ang problema? Hindi mo ba ako mahal?" Ang tono niya ay pamilyar. Ang simula ng galit na kaya niyang paigtingin. Sa puntong yon, bumalik lahat sa akin. Ang mga gabi ng pagsigaw niya, ang mga umagang may pasa ako sa braso, ang mga oras na hindi ko na alam kung sino ako. Tumayo ako, pilit na nilalabanan ng takot. "Daryl, hindi ganito ang pagmamahal," sabi ko.
Ang boses ko garalgal pero matatag. Ngunit bago pa man ako makalayo, hinawakan niya ang balikat ko ng mahigpit. Ang hapdi ng pagkakahawak niya ay parang sinasabi sa akin na hindi siya magbabago. Ikaw ang problema, bulong niya. Ikaw ang dahilan kung bakit ganito ako. Ang mga salita niya ay parang kutsilyong tumarak sa puso ko. Paano niya ako nasisisi? Gayong siya ang lumikha ng lahat ng sakit na ito. At pagkatapos, biglang bumukas ang pintuan. Sino yan? Tanong ni Daryl. Ang boses niya puno ng tensyon. Sa pintuan, isang matandang babae ang nakatayo. Ang kapitbahay ko? Si Aling Nita. Ang mga mata niya ay nakatuon kay Daryl, puno ng galit. Ikaw na naman? Hindi ba sapat ang ginawa mo sa kanya? Sigaw niya. Sa sandaling iyon, naramdaman kong may pumutok sa loob ng dibdib ko. Hindi ako nag-iisa. May nakakaalam. May nakakita. Ngunit ang sumunod na nangyari ay nagpatigil sa mundo ko. Hinugot ni Daryl ang isang bagay mula sa bulsa. Isang kutsilyo. Walang makikialam, sabi niya. Ang tinig niya malamig. Halos hindi ko makilala. Pilit kong tinakpan ang bibig ko para hindi sumigaw. Sa likod ng lahat ng pangako niya, sa likod ng lahat ng sinasabi niyang pagbabago, ito ang tunay na siya.